Samantala, na-interview rin po ng ating kasamang si Jessica Soho ang mga kapatid na babae ni Kris Aquino para magbigay ng suporta sa kanilang bunsong kapatid. Panoorin po natin ang panaya. Alam ni James yung pagtrato namin sa kanya, Jessica. Even nung start, kakasalin sila, we went to talk to James, kaming tatlo, at kay Kris. Maybe hindi pa dapat kayo mag-apura, but they went through with it. Pero kahit nangyari yon, I think we were very, very kind to her, to him. At alam ko meron siyang interview, siya mismo nagsasabi, mabait ang pamilya Aquino sa akin. We treat, tinetext, tinext ko siya last month, birthday niya is February 15, tinetext din niya ako pag birthday ko. We treated him that way. I remember isa kong birthday, separated na sila, inimbita pa namin siya kahit na alam kong maiinis ng konti, syempre ma-uncomfortable si Kris, but feeling namin, naawa naman kami kay Bim kung wala yung two parents niya. So we tried our best, tuturuan din namin siya. James, itong mga type ni Bim ngayon, siguro gawin mo to, basahan mo ng story or whatever, because we felt, siguro iniisip ko noon, malaki yung kabataan niya sa amin, maybe I also have to teach him a little, matanda na mga kids namin so kung ano man yung natutunan ko sa parenting, to try kong i-share. And James, alam mo talaga yun, you've been texting si ating madalas mong ka-text because she's a basketball fan. Alam mo ang pagtrato namin sa'yo, never ka namin, tumahimik kami nung annulment. Wala kang maririnig sa amin kasi ang feeling namin nun, that's between husband and wife. Huwag tayong makikisingit dyan. Kahit na meron akong opinion, sa akin na lang yon. Pero ngayon, nakita ko yung reaction ng 5-year-old. Feeling ko, kasalanan yon pag hindi kami maglalakas loob at tulungan si Kris sa laban na ito. Kasi nakita namin yung bata Kung makita lang, I know, dapat yon sa korte lang yon. Pero you believe me, Jessica, pag makikita mo, tutugo din ang iyong puso. Hindi pwedeng acting ng bata. Hindi mo mauutos yun Kaya ang sama ng loob ko nung sinabi niya kagabi na si Kris daw ang kumbaga, I don't forget the words, ang nag-brainwash kay Bim na kaya daw ganun. I was witness to that day that Kris kept telling him, no, Bim, don't say that. Kasi umabot kay Kris na sinasabi nga, sabi rin siya nang sabi, I have a papa but I hate him. So si Kris, Bim, don't say that. Don't hate your papa. At nakihalo ako doon at sinabi kong, yes, Bim, your papa's a good player. Alam mo, pinuri ko ng pinuri. Kasi sino ba naman ang isang tao, mahal mo yung bata na gusto mo, meron siyang sadness, hatred in his heart. Gusto mo the kid will grow up happy. So, maski na yung mga magulang nyo ay hindi magkasundo, at least maganda yung relasyon mo. At ang alam ko mga kaibigan ko na naghiwalay, kung Saturday ang visit, ang time to be with them, wala akong gagawin pag Sabado except be with them. Meron ako naalalang instance, nag-appear kami sa Makati Court. This is nung annulment at sinabi nung judge, I just, around 5 o'clock, parang sinabi ata, allow Mr. Yap to visit the child 5 o'clock. Alam ko na nag-aantay si Kris, nag-antay, I think, ang pagkaalam ko, nag-dinner pa muna siya with some people, dumating yata 8 o'clock. Noon, tumahimik pa rin ako kasi sa mind ko, siguro kung ako yon tatakbo talaga ako, chance ko nang makita yung bata. But, sige, quiet pa rin. Pero ngayon, nung nakikita namin yung, pero pag nakikita mo na yung bata na gano'n, parang sabi ko, I think, dapat tulungan ang batang defenseless. I think tutulungan ngayon, natututunan ko ang mga karapatan nating babae at ng mga bata because of this case.